bumaba ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang mahirap sila. Sabi ng Okta Research, posibleng bunsod ito ng patuloy na pagbibigay ng tulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sinabayan ng pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Mula 54% noong September 2025, umatras sa 37% ang nagsabing mahirap sila noong ika-4 na quarter ng parehong taon. Ang ibig sabihin niyan, batay sa tugon ng Masa Survey, nasa 4,500,000 pamilyang Pilipino ang naniniwalang nakaahon sila sa kahirapan. Kasabay nito, nabawasan din ang bilang ng mga pamilya na nagsabing sila ay food poor. Humupa sa 30% ang self-rated poor poverty noong huling buwan o huling 3 buwan ng 2025. Mas mababa yan kumpara sa 49% noong September sa kaparehong taon. Nangangahulugan naman ito na halos 5 milyon na mga Pilipino ang mas kaya ng tugunan ang kanilang pangangailangan sa pagkain. One factor siguro yung continued efforts ng administration to distribute ayuda. That's one factor, or assistance sa ating mga kababayan. The other factor, I believe, is that the inflation rate has stabilized. So yung buhay, it's not as hard as it was before because nag-stabilize na yung mga ating economic indicators. Isa si Alberto Capacio sa mga sinasabing gumaan ang pasaning sa buhay. Nitong December kasi nagkatrabaho na siya bilang elektrisyan. Nakaluwag na nga sa budget na dagdagan pa ang tipid dahil kumakain na raw siya ng agahan at tanghalian sa walang gutom kitchen ng DSWD sa Pasay City. Anin. Magkano pong natitipid niyo yan araw-araw? Almusal, 80. Tanghalian, mga 180, 190, ganun, isang araw. Gano'n po kalaki yung tulong niyo? Malaking tulong yun. Yung 190, 3 kilong bigas yun. Malaking tulong. Sa kabila niyan, tumaas ang self-rated hunger. Ayon sa survey, halos 80% ang mga apektadong pamilya at nakaranas ng gutom ng minsanan lamang at hindi madalas o tuloy-tuloy. Nananatili ring hamon ang regional inequality kung saan Mindanao ang nakaranas ng may pinakamataas antas ng kahirapan at kagutuman. Kaya ayon sa Okta Research, kailangan pa ng mas maayos na koordinasyon sa pagitan ng national government at mga lokal na pamahalaan para mapaigting ang pagbibigay ng tulong sa mga nakakaranas ng hirap at gutom. Angelique, target naman ng DSWD na palawakin sa 750,000 na mga pamilya ang mabebenepisyohan ng walang gutom food stamp program ng pamahalaan. Ito yung pagbibigay ng 3,000 piso na food credit para makabili sila ng bigas, karne at gulay. At by 2027, from 750,000, nais yan itaas ng DSWD sa 1 milyong mga pamilya. Yan na muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio. Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.